Hello everyone! Welcome na naman dito sa ating YouTube channel, Tagalog Recap. Kung nangyari na bago pa lang kayo sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Kung saan isang kwento na naman ang ating bibigyan pansin. Kaya sit back and enjoy. Ang kwento ay nagsisimula sa Ichikawa High School sa isang maliit na bayan sa Japan. Ang mga estudyante sa ika-4 na taon ay nasa silid-aralan at tinatanggap ang kanilang mga resulta ng kamakailang pagsusulit. Isa sa mga estudyante ay si Miyamoto Asuka, isang palakaibigan ngunit mahina sa akademiko. Kahit na ang pagsusulit ay ang pinakamadali sa ngayon, wala siyang nakuha na tamang sagot at nagkaroon ng 0. Ang kanyang kasintahan na si Yoshida ay tumitingin sa positibong aspeto, sinasabing ang 0 ay maswerteng numero ni Asuka. Sila ay sinermona ng guro na alam na kung hindi magsisimulang mag-aral si Asuka, magiging madilim ang kanyang hinaharap. Pagkatapos, oras na para sa isa pang pagsusulit sa kasaysayan na kinatatakutan ni Asuka. Ang unang tanong ay nagtatanong na pangalanan ng isang monumento na kilala sa pagbibigay ng mga kahilingan kapag nag-alok ng barya. Hindi niya alam ang sagot ngunit sa halip na iwanang blanco ang espasyo, isinulat niya ang pangalan ng isang random na lugar na tinawag na Gachiemo. Habang sinusulat niya ito sa papel, makikita ang maliwanag na ilaw sa labas ng bintana. Sa isang bahagi ng lungsod, isang kakaibang landas ng kagubatan ang kusang lumitaw. Kinabukasan habang papunta sila ni Yoshida sa paaralan, nadaanan nila ang landas. Hindi nila maalala na nandiyan ito bago ngayon kaya nagiging mausisa sila. Dahil sa kanilang kuryosidad, nagpasya ang magkasintahan na tuklasin ito. Pagkalipas ng ilang minuto ng paglalakad, nakakita sila ng isang dambana na hindi nila mabigkas ang pangalan. Naghulog si Asuka ng barya at naghangad na makakuha ng 100 marka sa susunod na pagsusulit. Pagkatapos ay bumalik sila sa paaralan, hindi masyadong iniisip ang kanilang paglalakbay. Nakuha nila ang resulta ng nakaraang pagsusulit at nakakuha si Asuka ng 5 sa 100 puntos. Napabuntong hininga siya sa sarili dahil naniwala siya sa kapangyarihan ng dambana. Sa araw na iyon, may isa pang pagsusulit tungkol sa pandaigdigang politika. Ang unang tanong ay nagtatanong sa pangalan ng kasalukuyang punong ministro ng Japan. Walang ideya si Asuka ngunit sa halip na iwanang blanco ang papel, isinulat niya ang pangalan ni Yoshida. Wala siyang alam sa mga sagot sa iba pang mga tanong, kaya natulog na lang siya. Pagkatapos ng paaralan, pumunta sina Asuka at Yoshida sa bahay niya para mag-hangout. Pagkapasok nila, narinig nila ang ingay ng pagtatalo ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang tindero na malapit ng matanggal sa trabaho habang ang kanyang ina ay may relasyon sa isang mas batang lalaki. Sinabi ni Asuka kay Yoshida na huwag pansinin ang mga ito at tinala siya sa kanyang silid. Sa daan, napansin niya ang mga bakanteng plato at mangkok sa labas ng isang pinto. Lumalabas na may kambal na kapatid na lalaki si Asuka na nagngangalang Keisuke. Dati siyang pinakamagaling sa pag-aaral mula pa noong elementarya. Hindi siya nakakuha ng mas mababa sa buong marka sa bawat pagsusulit. Ngunit isang araw, nabigo siya sa pagsusulit sa pagpasok sa high school. Dahil kilala siya bilang pinakamataas na scorer, napakahirap sa kanya ang kabiguang iyon. Simula noon, ikinandado niya ang kanyang sarili sa kanyang silid. Hindi siya nakikipag-usap sa kahit sino at palaging naglalaro ng computer games. Nalungkot si Asuka pagkatapos pag-usapan ang kanyang kapatid. Para mapagaan ang kanyang pakiramdam, pumunta si Yoshida sa supermarket para bumili ng makakain nila. Sa ibang lugar, ang kanilang guro ay nag-i-grade ng mga test papers. Bigla na lang nagliwanag ang dambana at pati ang salamin ng guro. Ilang sandali pa, tinawagan ni Asuka si Yoshida at tinanong kung bakit siya natatagalan. Sinabi ni Yoshida na siya ay sobrang abala at hindi makakasama ngayon. Pagkatapos ng tawag, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaklase. Sinasabing si Yoshida ay nasa malaking gulo. Lumalabas na siya ay napili bilang punong ministro ng Japan. Ang mga interview niya bilang punong ministro ay nag-viral sa social media. Kinabukasan, pumunta si Asuka sa paaralan. Nalilito pa rin kung paano ang kanyang kasintahan na nagpunta sa grocery store ay naging punong ministro. May ilang balita rin tungkol sa pagkawala ng mga presidente ng iba't ibang bansa na kumakalat sa paaralan. Dumating ang guro na may dala ng mga graded papers at ibinigay kay Asuka ang kanya na may malaking ngiti sa mukha. Nakakagulat na nakuha niya ang buong marka sa pagsusulit kahit iniwan niyang walang sagot ang karamihan dito.
Sa masusing pagtingin, napagtanto niya na si Yoshida ay naging punong ministro dahil isinulat niya ito sa pagsusulit. Sa parehong paraan, nawala ang mga presidente ng ibang bansa ay niyang walang sagot ang iba pang mga tanong. Ibinigay ng dambana ang kanyang kahilingan, ngunit sa ibang paraan kaysa sa inaakala niya. Ngayon, magbabago ang mundo ayon sa kanyang mga sagot para makuha niya ang buong marka. Upang itama ang kanyang pagkakamali, ginuugal niya ang lahat ng tamang sagot at isinulat ito sa test paper. Sa kabutihang palad, gumana ang plano at si Yoshida ay natanggal sa trabaho sa kanyang unang araw. Ang mga presidente mula sa iba't ibang bansa ay natagpuan din agad at bumalik sa normal ang lahat. Dumating na ang oras para sa susunod na pagsusulit. Sa pagkataong ito, hindi kinakabahan si Asuka dahil wala namang magbabago kung mali ang sagot niya sa math test. Pagkatapos ng paaralan, muling nakipagkita si Yoshida kay Asuka at sinabi kung paano siya natanggal sa trabaho. Pinakalma siya ni Asuka bago ipagtapat ang totoo tungkol sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Hindi naniwala si Yoshida at hiniling na magsulat siya ng isang bagay para patunayan ito. Ngunit bago niya magawa, nagsimulang umuga ang isang tore sa gitna ng bayan. Ito ay dahil sa isang pagkakamali na nagawa niya sa math test. Agad na tumakbo ang magkasintahan sa silid ng guro at itinama ang pagkakamali. Sa wakas ay naibalik ang tore sa orihinal nitong anyo. Kahit ang mga eksperto sa TV ay hindi maipaliwanag kung ano ang naging sanhi ng pag-uga ng gusali. Habang pauwi, pumunta sina Asuka at Yoshida sa lugar kung saan naroon ang dambana dati. Ngunit ito ay tuluyan ng naglaho dahil hindi nila matandaan ang pangalan, wala silang paraan para hanapin ito muli. Ngayon, ang tanging paraan para mailigtas ang mundo ay ang pag-aralan ni Asuka ng mabuti at makuha ang lahat ng tamang sagot. Determinado siyang gawin ang kanyang makakaya, umupo siya upang mag-aral ng gabing iyon ngunit nakatulog ilang minuto lang ang nakalipas. Sa sumunod na eksena, nasa labas ng silid ng guro sina Asuka at Yoshida, matiyagang naghihintay habang inigrade ng guro ang kamakailang test papers. Tulad ng inaasahan, nakuha ni Asuka ang buong marka, ngunit umaasa siyang hindi siya nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo. Pag-uwi, masayang sinalubong siya ng kanyang ama na nagawa ang pinakamalaking benta sa kanyang karera. Hindi sinasadyang naisulat ni Asuka na ang tubig gripo ay ang pinakamahalagang mapagkukunan ng enerhiya sa huling pagsusulit. Dahil dito, maraming tao ang bumili ng mga water purifier at kumita ng malaking pera ang kanyang ama. Sandaling nagpanic si Asuka ngunit pagkatapos makita ang kasyahan ng kanyang ama, nagpasya siyang panatilihin muna ang mundo sa kasalukuyang kalagayan. Kinahapunan, naiulat sa balita ang mga kaguluhan sa buong mundo dahil sa tubig. Nang lumala ang sitwasyon, mabilis na itinama ni Asuka ang sagutang papel at ibinalik sa normal ang mundo. Bigla siyang nakaisip ng ideya para ayusin ang problema ng kanyang mga magulang gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa susunod na pagsusulit, tinanong siya sa pangalan ng astronaut na malapit ng maglakbay sa kalawakan. Isinulat niya ang pangalan ng kasintahan ng kanyang ina at pinadala ito sa kalawakan kinabukasan. Dahil dito, nakipaghiwalay ang kasintahan sa kanyang ina. Nagsimula itong mag-focus sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa pagkatapos ng pag-alis nito. Lalong gumanda ang buhay ni Asuka. Ngayon, ang tanging tao na kailangan niyang tulungan ay ang kanyang kakambal na si Keisuke. Sa susunod na pagsusulit, isinulat niya na lalabas ang kanyang kapatid at babati ng magandang umaga sa lahat. Hindi naganap ayon sa plano dahil sa halip na si Keisuke ang lumabas. Ang kanilang ama ang pumasok sa silid nito at pinilit siyang lumabas. Nagdulot ito ng malaking pagtatalo sa pamilya. Nalaman na muli na naman palang nanganganib na matanggal sa trabaho ang kanilang ama at nagsimulang muling mag-text ang kanyang ina sa ibang lalaki. Sa wakas, naintindihan ni Asuka na pansamantala lang ang pag-aayos ng mga problema gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinimulan niyang gumawa ng tunay na pagsisikap na makipag-usap sa kanyang kapatid. Dahil siya ay isang henyo pa rin sa akademiko, umupo siya sa labas ng pintuan nito at nag-aral ng malakas araw-araw. Marami siyang nagawang pagkakamali na ikinainis ni Keisuke, ngunit hindi siya nito itinama sa loob ng ilang araw. Isang araw, sinubukan niyang laktawan ang isang math problem dahil ito'y masyadong mahirap. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Keisuke at tinuruan siya kung paano ito lutasin. Dahil sa gabay ng kanyang kapatid, nagsimulang mag-aral ng mas mabuti si Asuka. Kahit na nakikipag-usap lang si Keisuke sa kanya sa pamamagitan ng saradong pinto.
Kalaunan, nagsimulang magbasa ng mga aklat para sa mga salesman ang kanyang ama at naglagay ng dagdag na pagsisikap sa kanyang trabaho. Ang kanyang ina naman ay binura ang lahat ng numero ng kanyang mga kasintahan sa kanyang telepono at nagtuon sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng isang linggo, nakakuha si Asuka ng buong marka sa isang pagsusulit ng walang tulong ng kahit sino. Tumakbo siya kay Keisuke upang ibalita ang magandang balita, ngunit tumanggi pa rin itong buksan ang pinto. Kinaumagahan, si Asuka at ang kanyang mga magulang ay nasa hapagkainan at nag-enjoy sa kanilang pagkain. Sa kanilang pagkabigla, bumaba si Keisuke at binati sila. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang ama sa pagsuko at nangakong gagawin ang kanyang makaya mula ngayon. Isang araw habang papunta sa paaralan, natagpuan nina Asuka at Yoshida ang unang test paper sa loob ng bag ni Asuka. Pinunit niya ito dahil nakakuha siya ng 5 lamang sa 100 marka. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga piraso na bigla na lang bumuo ng daanan papunta sa dambana. Doon niya napansin na isinulat niya ang tungkol sa isang dambana na nagbibigay ng kahilingan na pinangalanang Gachiemo bilang unang sagot. Ang dambana ay nagpakita dahil dito. Mabilis na pumunta ang magkasintahan sa dambana at nakiusap na ibalik sa normal ang kanilang kahilingan. Naghintay sila ng mangyayari, ngunit nabigo ng walang nagbago. Sa paaralan, nagbigay ulit ng pagsusulit ang guro tungkol naman sa heograpiya ng mundo at populasyon. Biglang nalala ni Asuka na ibinigay lamang ng dambana ang kanyang kahilingan dahil nag-alay siya ng barya. Ibig sabihin, upang baliktarin ang kahilingan, kailangan niyang bawiin ang barya. Mabilis niyang tinapos ang pagsusulit at nagmadaling bawiin ito. Gayunpaman, ang barya ay nasa loob ng isang nakakandadong bawol. Gumamit siya ng stick para subukang makuha ito at halos magtagumpay. Sa ibang lugar, si Keisuke at ang kanyang mga magulang ay nag-uusap tungkol sa kanyang hinaharap. Masaya siyang nakalagpas na sa kanyang hiatus at sabik sa buhay na hinaharap. Humihingi rin ng tawad ang kanyang ina sa kanyang ama sa mga problema. Sa wakas, naayos ng pamilya ang kanilang mga pagkakaiba sa isang pag-usap. Kasabay nito, ang guro ni Asuka ay nag-grade ng pinakabagong pagsusulit. Dumating siya sa papel ni Asuka at tulad ng dati, nakuha niya ang 100 marka. Sa parehong oras, aksidenteng nahulog ni Asuka ang barya pabalik sa baul. Bigla nagliwanag ang barya sa kanya. Ilang segundo lang ang lumipas, wala ng tao sa harap ng dambana. Sa katunayan, ang buong lungsod, bansa at mundo ay walang laman na parang lahat ng tao ay biglang naglaho. Sa huling eksena, makikita natin na hindi nasagutan ni Asuka ang huling tanong sa pinakabagong pagsusulit. Ang tanong ay kung ano ang kasalukuyang populasyon ng mundo. Dahil iniwan itong blanko ni Asuka, tumigil ang pag-iral ng mga tao.